Naranasan mo na bang pagtaksilan ng taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso? Yung akala mong kakampi mo biglang naging kalaban. Isang araw kasama mo silang tumatawa. Kinabukasan ikaw na ang paksa ng kanilang paninira. Ang sakit, di ba? Parang sinaksak ka nang hindi mo nakita kung kailan dumating ang patalim. Pero teka, paano kung sabihin ko sa'yo na ang sakit na yan, ang pagkabigo, ang pagtataksil, hindi yan ang katapusan mo? Sa katunayan, baka yan pa ang simula ng totoong kalayaan mo. Betrayal. Iyan ang sugat na hindi basta-basta naghihilom. Hindi lang dahil masakit, kundi dahil karaniwan, galing ito sa mga taong akala natin hindi kailanman gagawa ng ganun sa atin. Kaibigan, karelasyon, pamilya, mga taong minahal mo, inalagaan, pinili. Pero iniwan ka, sinira ka, o ginamit ka. At madalas, sila pa ang may lakas ng loob na lumakad palayo, na parang wala silang ginawang masama, parang panalo pa sila sa ginawa nila. Pero sa totoo lang, wala silang ideya kung anong nawala sa kanila. Ang hindi nila alam, ang pagtalikod nila sa'yo, ang simula ng pagbagsak nila. Hindi mo man makita agad, pero darating ang panahon, mararamdaman nila ang bigat ng desisyon nilang traidorin ka. Kasi ang iniwan nila ay hindi mahina, hindi desperado, hindi basag. Ang iniwan nila ay isang taong muling itinayo ang sarili, tahimik, matatag, at walang kapantay ang lakas sa loob. Sa video na ito pag-uusapan natin ang mga prinsipyo, hindi mabubulaklak na salita, kundi mga konkretong aral na magagamit mo sa gitna ng ganitong klase ng sakit. Lalo na kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang pataas, kung saan karaniwan na ang ganitong klase ng mga pagtataksil, sa trabaho, sa relasyon, o sa sarili mong pamilya. Dito mo mas madalas mararamdaman ang pagkalunod sa pagkabigo, pero dito rin nagsisimula ang pagbangon. At hindi basta-bastang pagbangon, kundi isang tahimik, malalim, at walang humpay na pagbabago, gamit ang sinaunang karunungan na napapanahon pa rin ngayon. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ang tanong, paano? Paano mo ginagamit ang sakit para maging lakas? Simulan natin sa isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Ang pagtataksil ay hindi laging galing sa galit. Kadalasan, ito'y galing sa takot. Oo, takot. Hindi ikaw ang problema. Hindi ikaw ang kulang. Ang totoo niyan, minsan, ikaw ang mismong dahilan kung bakit sila natakot. Takot silang hindi